yung fuse niya pumuputok daw. Ngayon palitan natin ito, tingnan natin kung nasa amplifier stage ang problema or nasa may transformer. Okay, on natin. Shorted nga. Okay, may shorted nga siya. Ngayon, singit muna tayo ng ganito klaseng amplifier kasi sa inyo yung ganito klaseng unit pang public address ito or pang PE na design. Kaya meron siyang dalawa pa na transformer Okay, ito yung amplifier nito, ito yung papuntang kanya ito yung transformer na to, ito yung papuntang amplifier stage niya. Yung itong transformer na to, ito yung papuntang PE. Papunta dun sa may terminal na to. Yan, kasi pang public address ito. Iphonic Icon na 700 professional amplifier. Pang PE ito Yan, tapos sa totoo lang mas mahirap gumawa ng itong klaseng unit kasi ang pagbaklas pa lang mahirap na. Kita nyo naman yung kalagayan niya, di ba? Dito yung transformer, dito yung output, tapos yung pinaka-amplifier niyan dito sa ilalim. Yan, pagbaklas pa lang mahirap na siya. Ngayon ang pinaka-issue. Ang pinaka-issue nito ay ito. Yung fuse niya pumuputok daw. Okay, pumuputok yung fuse. Ngayon, ang alamin natin kung saan siya may problema, sa transformer ba or nasa amplifier stage. Ito yung fuse niya Nakailang bili na daw siya ng fuse, pumuputok pa rin. Ayan. Ngayon, palitan natin ito, tingnan natin kung nasa amplifier stage ang problema or nasa may transformer. Palitan na natin ng fuse. Ito siya Yan, ngayon, naka-plug na yun doon sa may bulb natin. Kailangan kapag ganitong pumuputok yung fuse, gumamit kayo ng bulb kasi delikado. Okay, on natin. Shorted nga. Okay, may shorted nga siya Ngayon, bunutin natin. Sa out na tayo, sa out na. Kalang matigas. Okay, bunutin natin yung out nya. May ginawa akong ganito, sira yung transformer. Isa lang muna, paisa-isa tayo. Ito muna binunot natin, isang side lang muna. Ngayon, balik natin to sa buy on. Meron pa rin. Okay, balik natin tong isa para malaman natin kung saan banda yung may problema na side or na amplifier nya. Tigas, grabe. Teka lang bunutin ko muna. Okay, binunot na natin to sa may kabilang side nut to alam ko Okay, ngayon on natin. Meron pa rin mukhang sa transformer ang problema nito Bunutin na rin natin yung isa. Okay. Yan, nabunot na natin dalawa. Ngayon on natin. Parang meron pa rin Hindi kaya 110 to. Pero gumagana yung fan. Baka naka 110 to. Pero hindi, alam ko to 20 talaga to hindi. Supply ng easy. Double check natin. Talaga bunutin pala. Binaklas natin yung pinaka transformer niya sa may public address niya. Tingin ko buo naman yung transformer. Ang problema dito talaga sa may amplifier stage niya. Kasi parang tulad nito nasunog na value nito ay parang dito lang din 56 ohms to kung ialin tulad natin dito mukhang 56 yan, same lang din dito, nasunog na. Baka output ang nadali dito, baka output to medyo marumi na, nakakulang lang sa compressor to ngayon. Okay, kailangan check muna natin itong side na to para sa may isang amplifier to, tapos isa para rin sa isang amplifier. May ginawa akong ganito hindi ko lang matandaan kung anong series ng Phonic yun yun naman hindi siya naka public address kasi wala siyang transformer niya Okay, baklasin natin itong dito tayo sa may output ngayon, mag-focus. Ito yung kanya output nya dalawa, yung isang side na to, yung itong side na to ay papunta siya dito
Dito, itong sa may kabila, papunta naman siya dito sa may isang side na to. Ngayon, hindi ko mahulaan kung saan banda. Hindi ko ma-check kung saan banda may sirang output kung sakaling may sira. Ang gagawin na lang natin, paisa-isa na lang tayo. Or baklas talaga tayo actual. Okay? Unahin ko muna dito sa may kabila siguro. Saan ba unahin natin dito? Bahala na. Sige, magbabaklas muna ako ng output tapos para ma-check natin. Ang problema, wala akong makita kasira sa output. Ito ngayon yung problema. Ayan, wala akong makita eh. Buo yung mga output. Buo yung mga output. Ngayon, paano kaya ito? Balik ko to, dami pa naman oh. Wala goods yung mga output niyan. Balik tayo sa basic ulit. Balik tayo dito sa may ganun talaga eh. Nagto-troubleshoot tayo na hindi natin kabisado eh. Umaga nangangapa pa tayo. Yun nga yung mali ko. Putik na yan. Kumpiyansa tayo na buo yung transformer. Ito, inangat ko na lahat oh. Dapat pala kanina pa lang, inangat ko na lahat eh. Ito siya, nakangat na oh. Naiwan na lang dyan is transformer na lang, tapos diode. Oh, diode na lang. Nakatawid ba yun? Nakatawid ba yung diode? Maaari nakatawid dyan. Ngayon, tingnan nyo. Diba? Wala na yan ha. Mukhang transformer. Mukhang transformer ang nadali dito. Kasi meron akong ginawang ganito eh. Meron akong ginawang phonic. Transformer din yung sira nun eh. Okay, bali ito. Tuloy na tayo. Bali, pasensya na guys ha. Iniwalay ko lang yung video kung paano ginawa natin itong transformer kasi hahaba masyado. Okay, uploaded na yung video natin. Naka-upload na. Pwede nyo nang panoorin. Sa ngayon, okay na ito. Yan. Nirewind natin ng panibago ito. Wala na siyang 110. Yung nangyari ito na siya oh, 0 to 20 na. Yung isang linya na sana ba yun? Ito. 'Di ba? 6 na linya to. Ito kasi pang 110 ito eh. Tapos may dalawang nakahang pa. Wala na, tanggal na 'yon. Tinanggal na natin. Okay? Ang ginawa natin ay rektang to 20 na. Okay, rektang to 20 na ito. Ayan, ngayon ito yung ang supply pala nito is around nasa 75. Ito isang 75, isang 75, tapos ito 24 ito. Okay, 24 itong isang linya. Ngayon, gagawin natin dito, balik natin itong transformer. Ito guys, hindi na may balik ito ah. Wala na, hindi na may although pwede. Pwede pa naman siguro. Kaso mapipilit, baka masira naman yung winding. Huwag na siguro. Gagawa na lang natin ang paraan yan. Ngayon balik ko ito. Tapos balik natin itong pinagtanggal natin na output kasi buo yan. Naibalik ko na yung output natin. Nahirapan pa tayo sa pagbaklas kabit. Ayan oh. Ito guys, walang sa pinto. Ang design nito is ground collector. Ayan, yung body niya is pang ground siya. Or kung matawag ay ground collector. Okay? Ayan. Same lang din dito. Channel 1, channel 2 yan eh. Okay? Ito pa yung problema. Yung isang kapasitor dito naputol. Kailangan pa natin baklasin tong board ha. So na yan, to 20 na. Wala na tayong 110 pa. Diretsong to 20 na tayo. Okay, tapos ito binalik na rin natin yung supply nya. Ito. 75. Tapos ito 75. Tapos yung green na yan, idudugtong natin to dito. Pinutol natin nga. Yan, dito para sa may input buffer to, alam ko eh. Okay. Naibalik ko na yung ito, na tornilyo ko na nga to. Ito, kulang pa ng tornilyo. Tapos ito, dinugtong na natin yung kulay green na to. Okay, dinugtong natin. Mamaya na lang natin ayusin yung pagkatali ng wire nito. Yung transformer, doon lang muna siya. Kasi titesting ko muna kung may shorted pa or wala na. Okay. Naka-plug in na yun sa may bulb. Tignan natin. Okay. Nag-normal naman. Wala na short doon. Normal naman dito. Wala siyang indicator ng active dito. Dito yung active niya. Ito to. And then pumapalo naman yung relay. Ulitin natin.
Ay, kabila, hindi nagre-relay. Takpan nga natin. Parang umiilaw itong protect sa kabila eh. Sige nga. Galing ko yung flashlight. Hindi ko pan eh. Okay, ulitin natin. Umiilaw yung protect. Parang umiilaw talaga. Alam ko na. Yung problema niya ay nasa relay section. Ayaw mag-trigger ang relay. Tingnan mo, nakatanggal na yung supply ha. Tinanggal natin to. Tinanggal natin to. Dalawa na yan ha. Yung kuwan na yan, mataas na voltahe na yan. Tinanggal natin. Tingnan nyo ano mangyari. Nag-relay yung isa. Dito naiwan pa rin oh. Dito yung hindi nag-relay. Maaring may problema rito sa may relay section niya. Dapat pa natin hanapin. Ito nag-normal to eh, nag-relay. Ito natin. Meron talaga oh. Design kasi nito kapag hindi pumalo yung relay, hindi bababa yung protect niya. Okay, baka may kalawang pa. Baklasin ko muna, angat ko muna ulit. Oh, huli ko na kung bakit ayaw siya mag-relay. Nasa relay section talaga ang problema. Pero pinahirapan din ako ah. Kasi ang problema is yung resistor. Nag-change value lang. Take note ha, ultimong pagbabago ng resistance is may pagbabago sa sistema or sa galaw ng relay section. Ito nga, nagpalit ako ng mga transistor dito. Yung C1815 tapos A1015. Nagpalit na ako dito. Isa rito, tapos dito. Walang nangyari. Ayaw pa rin. Tapos sabi ko, baybayin ko nga to dito. Ngayon, yung value ng resistor na nandito ay, mamaya pakita ko na sa inyo, 22K, isang 10K, yung 10K natanggal na, ito, yung 10K tinanggal ko, sabay ko sila tinanggal, yan. Pero good yan ha, good yan, pineltang ko lang. Ngayon, yung isa, ito siya, ito yung isa, yung itong nakahanda na to, pamalit ko to, value niyan is 22K, red, orange yung pamalit natin. Ngayon, tingnan nyo kung ano yung kinaibahan nila. Okay, ito, nalagyan natin ng tape. Tapos ito siya oh. Nakasama ka kasi. Ayaw niya makasama eh. Tingnan niyo yung resistance niya oh. Sobrang taas, di ba? Sobrang taas oh. Ngayon, ito yung pamalit natin na bago. Tingnan niyo, ang layo oh. Tama ito na 22K. Yan oh. Kasi naka-range tayo ng 1K oh. Ito na yun. O, diba? Tama, 22K. Ito, ang layo. Halos na sa 200 na, oh. Diba? O, nag-change value siya, tumaas. Pero 22K yan, hindi 220 yan, ah. Yan, oh. Ito yung pamalit natin. Ngayon, i-kuhan ko muna siya. I-palit natin. Itong 10K, pinalitan ko na to, buo ito. Buo itong 10K. Ngayon, ibalik natin tong 22K or ipalit natin tong 22K. Tingnan nyo kung ano mangyari. Ilagay na natin dito siya. Ito siya oh, ito. Yan, kinalas natin lahat ng supply. Yung iniwan natin is supply lang sa relay lang. Dito siya, yan. Ito. Okay, yung 10K bago yan. Pero although buo itong 10K na to. Buo to. Tinanggal ko lang talaga, hindi pinaltan. Kasi naktol ko nga siya eh. Ito siya. Sa kabilang side, ito naman siya. Ito. Yung itong side na to, ito yung sa kanya. Yan, 22K, hindi 10K rin. Ngayon, tingnan nyo kung ano magiging labasan niya. Okay, on natin. Oh, di ba? Nag-relay din. Ulitin natin. Isa. Oh, dalawa. Sa totoo lang guys, ang kundi na. Ito, nagpalit na ako nito. Nagpalit na ako ng kapasitor. Yung ito, sikinahan ito, pero galing bunot lang. Pinalitan ko na rin. Transistor. Wala. Sabi ko, ba't ganun? Sabi ko, dito lang to. Diyan sa binaybay natin. Papunta yan dito sa may transistor na to. Ay, di. Pasok sa dito. Kapasitor. O, dito sa transistor. Saan ba papunta siya? Dito. 22K, makit siya dito, kapasitor. Pumasok siya dito. Dito sa may sa may switching diode yata to.
Oh, sa switch. Ay di, diode na kwan, parang 24 volts. Pasok siya dito. Okay. Kaya minsan, kailangan mo talagang tiyagain. Kung medyo alanganin ka or duda ka, bunutin mo, lalo resistor. Bunutin mo, di kaya ihang mo yung kabila. Kasi minsan, nag-change value lang siya. Kaya mo yung relay nga. Pingbiskitaan ko kanina yung relay. Tinanggal ko yung relay dito, nilagay ko siya dito. Kaya may hinang siya, oh. Yan. Sabi ko, baka sira lang yung relay. Ngayon, pag lagay ko doon, ganun pa rin. Siyempre, ayaw niya pa rin gumana. Tapos, ang supply dito, mahirapan ka kasi kung ibang side to, ibang kwanto, ibang klaseng relay, oh. Yung supply niyan, ito, tsaka ito, supply niya. Tapos ito yung trigger niya. Okay? Pag sinukatan mo, wala talagang supply dito. Oh, ngayon, okay na siya. Ayan, makasakali ma-encounter nyo lang. So, madalang na yung ganito klaseng unit. Okay na, nag-trigger na. Balik natin to. Balik natin, testing natin. Tingnan natin kung ano magiging labasan niya. Naibalik na natin yung board pansamantala. 2 tornilyo lang muna. Yung kuan niya, yung supply niya para doon sa may PE niya, mamaya na lang natin balik kapag mag-testing na tayo. Testing muna, i-on muna natin. Tingnan natin kung normal siya. Okay, bumaba yung isa. Yun, nag-trigger. Hindi lang siya sabay. Medyo delay itong kabila dahil siguro sa mga pinalit natin na pyesa. Although working na siya. Yung delay na lang yung medyo kan, hindi lang sila pantay. Hindi lang sila sabay ba. Ngayon, balik natin to. May transformer dito, ipisto natin. Tapos lagyan natin, audio test natin. Tingin ko okay na to. Naglagay na ako ng speaker niyan. Ito. Yung speaker niyan, ito para sa low. Low daw nakalagay. Tapos yung ito, may voltahe para dito. Ayan, nakakabit ha. 2 mid high natin. Tapos walang volume control dito sa harap. Yung control yan dito sa likod. Volume natin. Ito, channel 1. Iyon, oh. May ilaw, oh. Hindi siya ganun kalakas. Kailangan pa ng processor. Ngayon, channel 2. Iyon, oh. May ilaw, oh. Okay, 2. Oh. Okay na. Hindi na natin sa tiyaga. Pinahirapan tayo ng todo. Problema, nirewind natin transformer. Ito guys, sinasabi ko sa inyo na 220 nito rekta. 220 na, wala na siyang multiple na input. 220 na. Kulang na lang dito istornilyo. Ilalagyan na lang natin ng bolt-in nuts ito dito. Nakarektang 220 na siya. Wala nang 110 o ano pa. Tapos, ayan, repair natin dito. And then, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa nakapag-subscribe dyan, pakisubscribe ng YouTube channel natin ha. Pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, mano-notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Upload tayo ng video 1 beses, 2 beses kada araw. And then, peace out in lahat.